Assalamualaikum, buenos dias, Hap Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Ronel Sanson, maghatid sa inyo ng Hap Isabelang balita para sa araw na ito. Mayor Turabina Taman, keynote speaker sa ginanap na 3rd Aguon Leadership Summit. 10,000 binhi na mga kapeng itinanim, personal na sinuri ni Mayor Turabina Taman kasama ng Philippine Coffee Board at mga coffee experts. Tourism Development Plan ng Lungsod ng Isabela, sinimulan ng Ibalangkas. Mayor Turabina Taman, pinangunahan ang joint meeting ng LCAT, VAUSI, LCPC at CIAC para sa unang quarter ng 2024. Isabela East Central Elementary School at CPDAO, pinangunahan ang Intellectual Disability Week. Wellness Habit tuwing alas 3 ng hapon, ipinatupad ang pamahalaang lungsod ng Isabela. Husay at talino ng pathologist ng lungsod ng Isabela, nakilala sa isang international na institusyon. Nagsilbing pangunahing tagapagsalita si Mayor City Jalya Turabina Taman kasama si Mayor Vico Soto sa ginanap na 3rd Aguon Leadership Summit. Parehong gumanap bilang mga pangunahing tagapagsalita hinggil sa pinakamahusay na pamamaraan at agbang tungo sa mabuting pamamahala ng co-conveners ng Mayors for Good Governance na sina Mayor City Jalya Turabina Taman at Mayor Vico Soto ng Pasig City sa idinaos sa 3rd Aguon Leadership Summit noong ika-16 ng Pebrero. Ang naturang summit na ginanap ng Tanghalang Rizal, Pasig City ay inorganisa ng mga mag-aaral ng Public Administration ng Polytechnic University of the Philippines ng Santa Mesa. Buong pagmamalaking ibinida ni Mayor Turabina Taman sa humigit kumulang 400 na mga kalahok ang mga best practices ng pamahalaang lungsod ng Isabela kaugnay sa pagpapatupad ng maayos at mabuting pamamahala. Ang mga kalahok ay kinabibilangan ng mga opisyal ng Sangguniang Kabataan, mga miyembro ng lokal ng konseyo para sa pagpapaunlad ng kabataan, mga opisyal ng konseyo ng mag-aaral at organisasyon, at mga lider ng kabataan sa komunidad. Sa iba pang mga balita, 10,000 binhi ng mga kapeng itinanim, personal na sinuri ni Mayor Turabina Taman kasama ang Philippine Coffee Board at mga coffee experts. Yan ang itinutukan ni Christian Galano. 4 na buwan matapos magtanim ng 10,000 binhi ng kape ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Isabela sa pagkikipagtulungan sa mga lokal na magsasaka at may-ari ng lupa, isang kupunan sa pangunguna ni Mayor City Jalya Turabina Taman ang nagsagawa ng inspeksyon sa mga puno ng kape na nakatanim sa Barangay Lumbang, Maligi at Panunsulan noong ika-13 ng Pebrero kasama sa nasabing kupunan ng mga agri-entrepreneur at ang mga eksperto sa pagsasaka na sina Jocelyn Mamar, Jose Mamar at Princess Kumala Elardo mula sa Philippine Coffee Board, Isabela City Agriculture at Isabela City Coffee Growers Association. Kinabukasan, nagkaroon ng isang pagpupulong upang talakayin ng mga hakbang na ilulunsad sa pagsasabuhay ng coffee industry sa lungsod. Ang isinagawang inspeksyon ay nagtala ng isang makabuluhang hakbang sa pagsasaayos at pagbubuti ng lokal na produksyon ng kape. Ang diskusyon ay nakatuon sa mga paraan upang mapanatili ang kalusugan ng mga lamang kape, tiyakin ang tamang paraan ng pag-ani at pagkilala sa mga lugar na may potensyal sa pagpapabunga. Dahil sa pagsusuling ginanap, ipinahayag ng eksperto ang kapabilidad ng Isabela na maging pangunahing pinagmulan ng kape sa Pilipinas sa hinaharap, dulot ng magandang kapaligiran ng rehiyon para sa pagtatanim ng kape. Ang kaganapang ito ay isa sa mga prioridad sa ilalim ng Administrasyong Turabina Taman upang buhayin muli ang industriya ng kape sa Isabela City. Christian Galano para sa Balitang Hap Isabela. Pagbabalangkas ng Tourism Development Plan ng Lungsod ng Isabela, sinimulan na. Ang detalye ni Shane Suwali. Bumisita ang mga kasangguni ng pagpapatupad ng final plan hinggil sa pagpapaunlad ng turismo sa lungsod ng Isabela na sina Chiril Secuya Andresio at Milva Lunod noong ika-13 ng Pebrero kay punong lungsod City Jalya Turabina Taman. Dito kanilang ibinahagi ang unang output ng mga plano mula sa kamakailang Isabela City Tourism Development Workshop ng mga stakeholder. Layunin umano ng Isabela City Tourism Development Plan ang magsilbing gabay sa pagtakda ng mga hakbang at direksyon para sa pagpapalakas ng sektor ng turismo, pagsasagawa ng mga proyekto at programa, pagpapalakas ng mga infrastruktura at pagtulong sa pagpapalaganap ng kultura at mga atraksyon ng destinasyon para sa masaya at marangal na buhay ng mga Isabelenyo. Ang inisyatibang ito ay kaugnay sa 9-point priority agenda ng punong lungsod hinggil sa sustainable tourism at culturally diverse and proud.
Shane Sualing, Balitang Happy Isabela. Pinangunahan ni Mayor Tura Binataman ang joint meeting ng LCAT Vauci, LCPC at CIC para sa unang quarter ng 2024. Narito ang detalye ni Kit Galos. Pinangunahan ni Mayor City Jalia Tura Binataman noong ika-13 ng Pebrero sa Isabela City Livelihood Training Center sa Barangay Tabuk ang idinaos na joint meeting ng Local Council on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children, Local Council for the Protection of Children at City Interagency Committee. Ang Local Council on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children ay nagtalakay ng isang komprehensibong agenda kabilang ang accomplishment report para sa taong 2023 at financial plan para sa taong 2024, ang nalalapit na pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan at ang pangkalahatang pagsusuri sa mga sitwasyong may kaugnay sa violence against women and their children mula Enero hanggang Pebrero 2024. Samantala, ang Local Council for the Protection of Children ay nagtampok rin ng kanilang accomplishment report para sa taong 2023, ang paggamit ng rate para sa 2023 LCPC PPA at isang update sa implementasyon ng first semester LCPC PPA. Naglahad rin ng bagong updates ang City Councilor Karen Anjaiza Sakalahul, tagapangulo ng Committee on Women, Children and Family Affairs at Committee on Gender and Development hinggil sa mga resolusyon o ordinansa na naipasa ng Konseho ng Lungsod kaugnay sa proteksyon ng mga bata at kababaihan. Nakasentro naman ang pagbabahagi ng City Interagency Committee sa Client Status 3 sa presentasyon ng mga plano para sa exiting households at mga kalagayan ng mga non-poor households CS31. Nagulat ang DSWD City Link ng kabuuang bilang na 35 self-sufficient 4-piece household ang nagkaroon ng maayos na antas ng kabuhayan noong 2023. Kit Galos, Balitang Happy Isabela. Isabela City Central Elementary School at CPDAO pinangunahan ng Intellectual Disability Week. Yan ang tinutukan ni Mish Pio. Aktibong dinaluhan at sinuportahan ng pamahalaang lungsod ng Isabela sa pamamagitan ng City Persons with Disabilities Affairs Office nito sa pamumuno ni CPDAO Gemma Casas Paculio ang isinagawang aktibidad ng Isabela East Central Elementary School noong ika-12 ng Pebrero, kaugnay sa paggunita ng Intellectual Disability Week ngayong taon. Ang nakakaantig damdaming aktibidad na ito ay isinagawa sa open stage ng mismong paaralan kung saan nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging inklusibo at pagtataguyod ng suporta sa mga individual na may kapansanan sa intelektual. Ang sentro ng pagdiriwang na ito ay ang pagtalakay sa pagtugon sa pangangailangan ng mga taong may intelektual na kapansanan, pagtampok sa kanilang mga kakayahan at tagumpay, pagpapalaganap ng kaalaman sa mga issue at hamon na kanilang kinakaharap at pagsusulong ng pagiging kasama at pagtanggap sa kanila sa lipunan. Ang inisyatibong ito nakasalukuyang tumutugon sa 9-point priority agenda ni Mayor City Jalia Tura Binataman, lalo na sa pangangalaga sa mga mahihina at mahihirap na sektor ng lipunan ay isang maimpluwensyang plataporma para sa pagtataguyod ng karapatan at kabutihan ng mga may intelektual na kapansanan. Mish Pio, Balitang Happy Isabela. Wellness Habit tuwing alas 3 ng hapon, ipinatupad ng pamahalaang lungsod ng Isabela. Pagpatak ng alas 3 ng hapon, ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Isabela ay pansamantalang nakahinto sa mga kanya-kanyang gawain at naglalaan ng 10 minuto upang kumilos at mag-ehersisyo sa pamamagitan ng iba't ibang sayaw o laro sa isipan. Ang aktibidad na ito ay batay sa inilabas na Memorandum No. 02 Series 2024 ni Punong Lungsod City Jalia Tura Binataman hinggil sa pagsasagawa muli ng 10 minutong pag-ehersisyo sa kanya-kanyang mga opisina. Prioridad ng Administrasyong Tura Binataman na mapabuti ang kalusugan at kagalingan ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan habang ginagampanan ang kanya-kanyang responsibilidad at tungkulin bilang mga lingkod bayan. At para sa Good News Happy Isabela, husay at talino ng pathologist ng lungsod ng Isabela na kilala sa isang internasyonal na institusyon. Isang maluwalhating pagbati mula sa lokal ng pamahalaan ng Isabela dahil isang karangalan umano ang natamo ng ating pathologist na si Dr. Alzamzam Abubakar. Ang kanyang gawang research ay napabilang sa Top 10 Capstone Leadership in Medicine Southeast Asia 2024 ng Harvard Medical School. Ang mahusay na gawa ni Dr. Abubakar ang isa sa mga napili at nabigyan ng award. Si Dr. Alzamzam Abubakar ay naglilingkod bilang pathologist ng Isabela City Health Clinic Laboratory sa ilalim ng isang Memorandum of Agreement. At yan ang nakalap na Happy Isabelang balita, hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Happy Isabelang balita sa susunod na linggo.
Muli, ako si Ronel Sanson at ito ang Balitang Kahanga-Hanga, Balitang Tatak Hap Isabela, Balitang Hap Isabela.